I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo. I-updates po natin ito, no? Maganda ito, magandang balita ito, guys, Kung nakikita nyo yan, no? Grabe, gabundok na bigas na nakatambak sa warehouse ng NFA. Aba, magandang balita ito. Bakit kanyo? Ayan, no? Sabi dito, rice stocks climb to 2.2 million metric tons in June 2025. Sabi po ng Philippine Star. Maganda ito, guys. Basahin ko po ito, no? Sabi po dito, mga kababayan, ng isang post, lumaki ng 3.5% ang inventaryo ng bigas sa bansa hanggang sa mahigit 2.2 million metric tonelada noong Hunyo mula noong nakaraang taon, bunsod ng mas malaking stock ng mga imbakan at ng National Food Authority, which is ang NFA, ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan, mas maganda Tagalog, ano? Tuloy. Sabi po dito, sinabi ng PSA, ayan, na ang nationwide rice stocks noong Hulyo 1 ay umaabot sa halos 2.24 million metric tons. Humigit kumulang 8,000 metric tons sa 2.16 million metric na naitala sa parehong panahon noong nakarang taon. Ayan, ay talagang mas lumubo siya ngayon. Kaysa ikumpara mo last year, 2.16 million metric lang, no? Ay ngayong June na sinasabi, umabot siya ng 2.24 million metric tons. Ibig sabihin, talagang nadagdagan ang bilang ng bigas dyan sa NFA. So maganda ito, guys, baka madadagdagan pa. So nakikita natin, no, correct me if I'm wrong, na talaga masusuplayan niya po ang buong bansa, no, sa 24 kilo ng bigas. Siguradong tatangkilikin po yan. Grabe, ang daming pila-pila. Lalo na dito sa Puti, sa May Cavite, nasa palengke na po yung kadiwa ng Pangulo So, ibig sabihin, ang mga tao halos doon na pumupunta. Ngayon, mga kababayan, na bago tayo magpatuloy, ngayon, pag ganyan ang mangyayari, no, ang mga kadiwa store, nasa palengkihan na, makikita nyo, ang daming nakapela. So, ang mga tao doon na bumibili sa 24 kilo ang bigas ng Marcos administration. Pag ganun ang nangyari, no, pag ganun ang nangyari sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga bes, mapipilitan magbaba ng presyo ang mga commercial rice price doon sa palengke. Lalo na ngayon sa amin. 36, 38, 37, ang pinakamataas lang yung malagkit 52. Mapipilitan silang bababa yun. Bakit kanyo? Sa nakikita ko lang, correct me if I'm wrong. Hindi naman tayo magaling, pero parang ganun nga ang aking nakikita. Kasi kung itong kadiwa ng Pangulo ilalagay na sa palengke, tulad ng ginawa sa sa Puti dyan sa Cavite, nung nagpunta ang Pangulo ng isang araw, nasa palengke na kung makita nyo ang tao, nagpipila na sila. So, ganun ang kung pag ganun na mangyari, doon pupunta ang tao, doon na pipila, doon na bibili. Kasi ang bigas na ito, guys, bagong ani ito, galing sa mga magsasaka. Pag nangyari yan, uulitin ko, pag ang kadiwa ng Pangulo nasa palengke, sinasabi ko sa inyo, madaling maubos. At saka isa pa, mawawalan. Mapipilitan na magbaba ang presyo. Yung mga commercial na rice, guys, yung mga talagang regular price doon sa palengke na nagtitinda, mapipilitan silang ibaba yan. Kasi wala gaanong bumibili sa kanila. Siyempre, malulugi baga. Nag-gets ba ang ibig kong sabihin? Correct me if I'm wrong, guys, Yun ang nakikita ko, Maganda ito kung ilalagay nila sa palengke tulad sa Cavite na pinunta ng Pangulo. Tuloy. Sa madaling sabi, ang Pilipinas ay sagana na ngayon sa bigas. Kung kaya't makikita natin sa merkado ang mga murang bigas na noong umaabot ng 60 to 80 pesos per kilong bigas, ngayon ay nasa 28, 40 pesos, mahigit na lang ang kilo. Tama po yun, 38, 29, makikita mo sa palengke talaga sa totoo lang, makikita mo, sigurado ako, bababa yan mga
mga regular na nagtitinda na bigas sa palengke. Maniwala kayo guys. Kung ito, tapos ito pa lumubo pa yung stock ng NFA. Ay nako po, wala na. Tapos maaabutan pa ng ani na naman, madadagdagan na naman. Okay. Maganda ito. Ito talaga si Pangulong Marcos Jr. Magaling ang kanyang mga teknik, ano? Di ba? Kanya lang, siyempre, ang 24 kilo bigas, mga kababayan, may ano yan, kumbaga, para lang yan sa sa PWD, senior citizen, siyempre, ang single mom, yung kapos kita baga, mga AX. Diyan sila po pumupunta, bumibili. Yung mga mayroong mga pera, doon bumibili sa mga, talagang 28, 36 doon sa mga regular na price ng bigas diyan sa nagtitinda sa mga palengke. Doon sila bumibili. At saka mura, kayang-kaya mga bes. Maganda itong ginawa ng Pangulo kung ang kadiwa ilagay niya sa palengke. Naku po. Unang beses yan, nangyari dahil walang kahit na isang Pangulo pa ng Pilipinas ang nakagawa nito, kundi si PBBM lang. Tama, even sa dating Pangulong Marcos Sr., no? Iba naman yung sa kanya. Talagang nung panahon niya, mura talaga, as in. Mura ang bilihin sa kanya, no doubt. Talagang alam po natin lahat. Ngayon, magtataka ka na lang, sa isang Pangulo, mulang no 1986 hanggang kay Digong, walang ni isang Pangulo na nakagawa niyan. Si PBBM lang. Diyan nyo lang makikita kung gaano kagaling ang utak niya. Yung paraan niya. Itong Pangulo na ito, maparaan eh. Maparaan talaga. Magaling yung kanyang kaisipan. Hindi natin nakikita ito kung walang kagalingan ng isang Pangulo. Siyempre, ama ng bayan, natural, siya talaga naghahanap ng pamaraan. Paano ba ang solusyon? Mabigyan ng tulong ang mga mamamayang Pilipino. Kaya makikita natin sa mga video, di ba? Ang mga kababayan natin ng mga mahihirap, kapuspalad, ng katulad din natin, talagang nagpapasalamat ng buong puso sa Pangulo. Kung wala ang Pangulo, hindi daw sila makakabili ng ganito. Ng ganitong kamurang bigas. Yung isa nga, sabi nga sa video, pasalamat kami sa Diyos sapagkat si BBM ang binigay na Pangulo. Di ba nakakataba ng puso yun, guys? Pinayagan ni BBM ang sektor ng agrikultura sa bansa. Isa sa malaking dahilan kung bakit marami ang supply ng bigas sa bansa ay dahil sa mga pinapatuyo ni PBBM ng mga rice processing centers na nagkalat sa Pilipinas. Totoo yun. Kailan lang yung isa. Diyan sa Nueva Ecija, sa Muñoz, Nueva Ecija, pinatayuan niya. Ano naman? Di ba alam po natin yan. Siya po ang nagbukas nun. Saan kayo makakita niyan? Kadami yan. Ilan yun? Ilan? Sa buong bansa? 140 plus. O 150 na yata yun eh. Ang rice processing system na pinagawa ng Pangulo. So, ibig sabihin guys, mula nung umupo pala yan, yun na pala ang kanyang ginagawa. Grabe kung anong nagawa niya nung naging congressman siya sa Ilocos Norte. Siya rin pala ang ginawa niya ngayon. Wow na wow. Saan kayo makakita niyan? Dapat lang. Kasi itong rice processing system, walang kalugi-lugi. Bakit kanyo? Hindi mo na kailangan ng di ba? Ang kailangan na magbilad. May diretso na. Magaling talaga itong ginawa niya. Sa totoo lang. Sa kanila po yan, bawat region, tulad ng Nueva Ecija, ang dami magsasaka makikinabang doon. Basta ang importante, yung maintenance lang, pagtulungan nila para nang ma-maintain ang kagandahan, ang katibayan ng isang makina na gilingan, yung rice processing system. Kailangan nila yun eh. Di ba? Saan kayo makikita niyan? Tuloy, sabi niya, dahil dyan, hindi na tayo halos aasa sa mga imported. Yes! Bakit kanyo guys? Pag ito tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy itong ganito, Jesus, malabong mangyari mag-import. Baka mag-i-export pa tayo. Yun ang maaring mangyayari. Kaya nga, sabi ko pwede bang bigyan natin ng another term si Pangulong Marcos Jr.? Kasi ramdam ng tao ngayon yung magandang pag-usad ng yung yung pagganda ng takbo ng bansa.
lalo na sa paglago ng ekonomiya. Maraming nangyayari kaya, sa totoo lang. Kaya nasa Pangulo talaga ang kagalingan. Kagalingan ng isang bansa. Ika nga, paglago ng ekonomiya ng bansa, nasa isang Pangulo. Wala nang katulad si PBBM. Maniwala kayo, wala. As in, wala na. Ewan ko lang kung mayroon si Congressman Sandro. Dahil hindi totoo yan. Diba? Sabi po dito guys, ang NFA naman ay patuloy na pagbili ng mga lokal na palay mula sa mga magsasaka sa mataas na presyo para sa pagpapatuloy ng programang 20 pesos BBM rice hanggang sa 2028. Yes, yan po ay hanggang 2028 yan. Ano na kaya mangyayari sa atin pag wala na si Pangulong Marcos Jr.? Nga na naman. Di ba? Yan. Ito, kukorek ko uli. Yung mga issue ngayon na sinasabi, nagagalit daw kumbaga, nalulugi daw ang mga magsasaka. Bakit? Sa murang bigas. Sa murang per kilo ng dry palay. Ayan, sinabi ko na nung sa isang video ko, mga kababayan. Yan po ay kagagawa ng mga traders. Binabarat nila ang mga magsasaka. Kaya nga, sabi nga natin, sa mga magsasaka, makipag-coordination kayo, di ba? Doon sa NFA mismo, doon yung ibibenta yung mga aning palay ninyo sapagkat mahal ang bili nila sa inyo. Ang hindi dry, 18 to 19 yan, for sure. Kasi nasabi ito ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, sa isang interview niya, ang dry, 23, ay 24, correct me if I'm wrong, di mas mataas. Kasi ang nakalagay ngayon, sa issue ngayon dito sa social media, bumibili daw, ang mga traders ng 11 to 12 pesos lang ang per kilo ng dry palay. Di ang napakamura, luging-lugi sila. Kaya nagrereklamo, di ba? Hindi po, pamahalaan ang bumibili ng ganyang kamura. No, mali. Hindi po ang pamahalaan. Kaya huwag kayong magalit sa pamahalaan dahil hindi naman sila ang bumibili sa inyo. Yung mga traders ang sisihin nyo. Di ba? Ito yung mga highlights, guys. Sa dami-dami ba naman yan, mga kababayan, nakikita nyo. Di ba? Gabundok kamo. Grabe. Ang tindi nito. You see? Masusupply yan sa buong bansa. Sa totoo lang. Maganda yan. Tapos, isa pa bagong ani ito, mga bes. Bagong ani. Grabe, kasarap. Mayroon ako dito. You see? Tingnan mo kung gaano ka daming pala yan sa ating mga magsasaka. Dumiretso na lang kayo na sa NFA. Doon nyo na ibenta. Mas mahal doon. Kaysa sa mga traders, kawawa lang kayo. Babarating kayo talaga. Mauta ka mga yan wala na lang ginawa sa buhay kundi manggagatong lang sa mga mahihirap na mga kababayan natin You see? Ang sarap ng bigas na ito, mga kababayan. Sa totoo lang, ganyan ang bigas ko ngayon. Binili ko yan Ayan Yan ang Pangulo. See? At saka isa pa masipag ito si Secretary Laurel, guys. Naggagala ito sa buong Pilipinas. Parang si si Secretary Conrado ng DAR. Ganon din si Naiya. Di ba? You see? Wow. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Siyempre masaya tayo. Kayo naman, So, maganda itong balita na ito. At least, nadadagdagan yung stock ng NFA. Tuloy-tuloy po ang serbisyo ng adventing bigas sa merkado. Tuloy-tuloy po yan. Tapos, sabi ko sa inyo, mamumurit lang talaga yung iba. Kasi doon ang pilahan alam po natin, mga senior, single mom, napakarami yan. Buong bansa, ilang milyon po yan. So, doon ang punta nila. Diba? Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ko nga, pag nagkaganon, mawalan ng customer yung mga nagtitinda ng bigas sa palengke. Kaya nga sabi ko, mapipilitan silang ibaba yung presyo nila. Kasi wala na ganong bumibili doon Ang bibili doon, yung siyempre yung mga mayayaman. Diba? So, yun guys, ang aking pinaka latest updates video sa inyo. See you again
See you again on my next upload. Bye, 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 and baboy. God bless, Philippines.